Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Matutuwa po kayong lahat mga kakimpaw sa another episode na update natin kay Kim and kay Paolo. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy po na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Joby, sabi niya, LA to New York, malapit? Parang hindi. Naniniwala pa ako na after Toronto, diretso na ng New York. Last nila sa schedule ang Toronto kasi it's closer to New York and wala na silang commitment after. Maraming salamat po sa inyo komento, Ginang Joby. Yes, tama po kayo dyan. Mas malapit po ang Toronto dito po sa New York. 1 hour and 40 minutes lamang po ang biyahe. Ang LA to New York, hindi po yan malapit mga kakimpaw. Sinong nagsabi niyan? Kasi ang tinutukoy natin ay Toronto to New York na 1 hour and 40 minutes lamang po ang travel time. Kasi sobrang lapit lang yan mga kakimpaw. And yes, possible na nagpunta na po sila dyan bago umuwi po si Kim and Paolo Abilino. Tinapos lang po nila yung commitment, yung 4 na show nila mga kakimpaw. Then, tsaka sila marahil nakipagkita dito po kay Aki. Wala pong palalagpasin na si Paolo Avellino dahil sobrang lapit na lang po niyan sa kanyang anak, 'di ba? Susulitin niya po 'yan mga kakimpaw. And meron nga po akong isang picture ni Chinita Princess na nakita na merong isang fan na nakapagpa-picture po sa kanya. Iba yung outfit dito ni Chinita Princess at halata pong lumabas sila ni Paula Avellino. So marahil ito po yung time na nagpunta po sila dito kay Aki sa New York kasi sobrang lapit lang. So maraming salamat po sa inyo komento. God bless at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan ang pinag-uusapan ngayon dito po sa mundo ng X. Until now, pinag-uusapan pa rin yung tungkol dito sa paghiwalay ni Kim and Paolo Avellino sa grupo po pauwi ng Pilipinas. Sabi nga dito ng isang account sa X, maybe they're just gonna have different flights, different stopovers, or maybe there's somewhere else to go first. I'm the only Delulu here who just want Kim Pao to be together first. Go on vacation, enjoy even if you're not in showtime yet, Kim. It's okay even if there's no update on IG. Sorry na po. So, ganyan din yung gusto natin mangyari pero mas marami pong commitment ni Chinita Princess mga kakimpaw na naka-line up dito po sa Pilipinas kaya marahil biglaan din po ang kanilang uwi ni Paolo Avellino. So, hayaan na natin mga kakimpaw dahil for sure nasulit at na-enjoy naman ni Kim and Paolo Avellino ang pag-stay nila dito po sa ibang bansa. Samantalang next topic, pag-usapan naman natin ang tungkol sa gown na to na napakaganda mga kakimpaw. Alam nyo ba, nang nakita ko yung gown na to, isang babae lang ang naisip ko na bagay ang gown na to. Walang iba kundi po si Chinita Princess. And sabi nga po nung nag-repost na Kimpaw fan din, oh damn, this is so cool for #Kimi. Yes, bagay na bagay ito mga Kimpaw kay Chinita Princess kasi napakaganda ng hubog ng katawan niya, tapos slim yung katawan niya, mahusay pa siyang magdala ng mga damit. Kaya pag to nasuot ni Chinita Princess, for sure, litaw na litaw ang kaseksiyan at kagandahan niya mga kakimpaw. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa 100,000 na ginastos ni Kim and Paolo Avellino or ni Paula Avellino para yan sa foodie bonding dito po sa California. Grabe naman yun, 100,000 sa isang restaurant lang yun mga kakimpaw ha. Sabi nga dito, kung totoo ang chika sa amin ng isang solid member ng Kimpaulendia na nakabase sa California, gumastos sina Kim at Paula Avellino sa isang resto sa Anaheim
ng mahigit 100,000. Sa aming programa kaninang umaga, May 6, kasama si Don Sermino, ang AM Mini na sa Duar Avante Radio, nag-comment ang isang solid ng Kim Pao tungkol sa pinag-usapan naming foodie bonding ng dalawa. Nasa IG ni Kim ang post kung saan ipinakita nito ang ilang mga pagkain at resto na pinuntahan nila ni Paolo. Sa isang photo, masisipat ang nakasabit na dalawang magkahiwalay na board na may pangalang Michelin, isang 2021 at 2025. Ang Michelin ay kilalang anonymous food inspectors na nagbibigay rate at stars sa mga restaurants o fast food sa buong mundo na pumasa kanilang food standards. Ipinapalagay naming ginto ang halaga ng mga pagkain dito. Nakilala ng Fanay ang resto dahil ilang beses na rin silang kumain dito ng kanyang asawa. The Michelin restaurant is in Orange Country, Anaheim. It's very expensive. My husband and I go there frequently for dinner, and the most we spend for dinner is 1,800 US dollar. For ito lang yun, mga kakimpaw. Sa Philippine currency, ang katumbas nito ay higit sa 100,000. Sinasabi naman sa AI overview na sa natukoy na resto nasa 100 USD, 150 USD ang halaga bawat tao. Sa entries pa lang o 6,000 hanggang 9,000 pesos ang halaga. Depende pa ito sa price list ng pagkain. Labas pa rito ang appetizer at iba pang additional order, pati na ang tax at tips. Kung sa friends naman kumain sina Kim at Paolo, kung saan naglagi ng 3 linggo ang dalawa, mas mahal ang mga pagkain sa Michelin-rated resto. Ang bawat isa ay naglalaro sa halagang 400 to 500 euros o 35,855 sa Philippine pesos. Halos parehas rin sa Edmonton o Toronto, Canada. Kung dito kumain ng Kimpawa, abot rin ng higit sa 680 USD o 41,522 Philippine pesos, kabilang na ang tax at tips. Kung magkano man ang ginastos ng Kimpaw sa kanilang foodie moment, baliwala ito sa dalawa, lalo't palaging kasama sa kanilang itinerary ang kumain sa mga resto abroad. Tinapos ng Kimpaw ang kanilang world tour sa Redwood City at Anaheim, California at sa Edmonton at Toronto, Canada nitong nakaraang linggo. So grabe naman mga kakimpaw yung 100,000. Pagkain pa lang po yun ha. Isang kainan lang yun mga kakimpaw. 'Di ba? Hindi naman po nakakagulat kasi alam naman natin na afford ni Kim and Paula Villinong magbayad ng ganyang halaga. And also, deserve nila mga kakimpaw yan dahil sa matagumpay na mga show nila dito po sa US at sa Canada. Napakagalante rin kasi ni Paulo, ganon din ni Chinita Princess. So paano mga kakimpaw? Hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.